buhay. Kinaumagahan ay pumunta naman tayo sa daungan ng kaharian ng Orient habang makikita natin ang mga prinsipe na nakalinya sa harap ng taong bayan. Dito ay nasabi ng unang prinsipe na si Gulshan na mukhang magsisimula na ang laban para sa korona, saad naman ang ikalawang prinsipe na si Mukesh sa kanilang kaharap na sila ay umaatras na dito ngunit naniniwala siya na magdudulot ito ng mabuti para sa kanilang dalawa. Na siyang buong loob na sinagot ng ikatlong prinsipe habang mapapansin natin ang grupo ni El sa kanyang likuran ng siyempre dahil sila ay magtatagumpay. Mayroon namang umagaw ng kanilang atensyon sa kanyang paglapit sabay tanong kung ano ang magagawa nito kasama ng mga dayuhan. Ito ay ang ika-6 na prinsipe na si Ashad na saad pa na hindi na ng ikatlong prinsipe kailangan pang magsayang ng enerhiya dahil siya rin naman ang mananalo sa labang ito. Dagdag pa niya na kinuha niya ang pinakamalakas na mga adventurer sa kaharian ng Orient, ang Scarlet Scorpions. Kasunod nito ay ang kanyang may malaking tuwa na pag-iisip na mukhang si Kashan ay hindi magiging banta sa kanya. Sa halip, ang tangi niya lang kalaban dito ay ang ikalimang prinsipe na si Sanjay na ngayon ay mapapansin natin na napapalibutan din ng mga kakaibang adventurers. Nakikita itong kanyang mga kasamahan, nagsabi si Mukesh na mukhang kinuha ni Sanjay ang mga pinakamalakas na mga mandirigma sa palasyo na galing sa tribo ng Karsa, kaya napasabi na lang din si Kashan na mukhang nagsusumikap ng husto ang kanilang mga kapatid. Pagkatapos ay natuon ang kanilang atensyon sa unang prinsipe dahil sa pagsasabi nito na alam niya na ito'y magiging mahirap, ngunit siya ay naniniwala sa kanyang kapatid. Dagdag pa nito habang napapatitig sa kanila si Sanjay, na siya lang ang tanging makakaayos sa kaharian ng Orient at makakapigil sa pamumuno ng Reyna. Naririnig itong bagay, napakagat si Sanjay sa kanyang ngipin sa matinding pagkainis. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng lahat, ito ay dahil sa isang malakas na pagsigaw na nanggagaling sa tuktok ng isang gusali habang nagsasabi na silang lahat ay naghintay ng matagal, kaya tingnan nila kung sino ang makakatapos sa libingan ng prinsipe upang makuha ang pamamahala sa kaharian ng Orient. Ang taong ito ay walang iba kundi ang lasing na hari na mayroong itinapong mga bagay sabay saad na inaanunsyo niya sa sandaling ito ang simula ng laban para sa trono. Samantala natanong lang ni Ralph kung ito ba ay si Abdullah, habang si Kiri naman ay nagsabi na lang na ito'y nakakaagaw pansin. Habang makikita naman natin ang maraming bilang ng mga papel na mayroong kakaibang laman na nahuhulog sa kalangitan, wika pa ng hari na ang mapang ito ay ang magbibigay sa kanila ng impormasyon kung saan sila pupunta. Dagdag pa niya na gamitin nila ang kanilang lakas at katalinuhan upang makuha ang korona. Nagawa namang makuha ni Debo at Minor itong papel, at dito ay pansin nila ang kakaibang guhit dito kaya kanilang natanong kung ito ba talaga ay isang mapa. Hindi naiintindihan itong bagay, natanong ni Kiri sa kanyang mga kasamahan kung ano ang ibig nitong sabihin at kung ito ba ay kanilang naiintindihan, na sinagot lang ni Ralph nang hindi kahit pa na siya ay matalino. Samantala nanlaki ang mata ng ika-6 na prinsipe dahil mayroon siyang naunawaan, ito ay napagtanto niya na ang nagdudugong tao at ang bulaklak sa papel ay nagsisimbolo ng bulaklak na tinatawag na safflower dahil ito ay kulay pula gaya ng dugo. Naisip pa niya na ang mga bulaklak na ito ay namumunga lamang sa isang lugar sa kaharian ng Orient, kaya ang libingan ng prinsipe ay paniguradong nasa lugar na tinatawag na Blood Red Plains. Dahil sa kanyang nalaman ay nagmamadali namang umalis si Ashad kasama ng kanyang party habang natutuwang nagsasabi na ito ay napakadaling pagsubok upang subukin ang kanilang katalinuhan. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Kashan patungo kay Sanjay dahil sa pagsasabi nito na pinaniniwalaan niya na siya lamang ang kalaban nito sa pagsubok na ito. Dagdag pa ng ika-5 prinsipe habang nagpapalabas ng masamang mukha, na siguraduhin ni Kashan na magagawa nitong marating ang gate ng ligtas. Pagkatapos ay nagpatuloy lang itong ika-5 prinsipe kasama ng kanyang party kaya wala nang may nagawa si Kashan kundi ang mapatingin na lamang dito habang ito ay papalayo. Pansin naman ni Debo ang isa-isang pag-alis ng mga tao kaya natanong niya kay El kung ano ang kailangan nilang gawin at ang lahat ba ng mga ito ay henyo para kaagad na malaman kung nasaan ang gate. Bagamat hindi siya pansin ni El dahil nakapokus lang ito sa hawak niyang papel na mayroong kakaibang guhit. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang lugar sa disyerto kung saan mayroong nagkalat na mga kulay pulang bulaklak. Dito ay naroon ang isang kulay dilaw na gate kaya nagsabi itong boses na siya ay tama. Ito ay ang ika-6 na prinsipe na si Ashad at mga kasamahan nitong adventurers, at dahil sa kanilang pagdating nagsabi itong isang lalaki na sila ay ang unang nakarating,
na sinagot ng prinsipe ng siyempre dahil siya ay ang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid. Kasunod ay napaangat siya ng kanyang kamao at may buong tuwa na napaisip na papatunayan niya sa kanyang kamahalan na siya ay ang pinakaangkop para sa trono. Pagkatapos nito ay ang pag-utos niya sa kanyang mga kasamahan na sila ay magpatuloy sa gate, ngunit sa hindi inaasahang tagpo ay pansin natin na ang mga ito ay wala ng buhay at nakahandusay sa lupa habang naliligo sa kanilang sariling dugo. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, napatanong si Eshod kung ano ang nangyayari, nang may bigla na lang isang bagay ang nakarating sa kanyang likuran upang siya ay atakihin. Kung saan matapos nito ay makikita natin ang pagtalsik ng maraming dugo. Kasunod ay ang pagtilapo ng isang kutsilyo sa lupa, samantala na puno naman ng pagkabigla itong prinsipe sa kanyang nakikita dahil sa kanyang tabi ay isang babae na ngayon ay mayroong nakatusok na palaso sa kanyang kamay habang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito sa paggawa nitong bagay sa kanyang kakampi. Ang tinutukoy nitong babae ay ang isang adventurer na ngayon ay mayroong hawak na pana, na siyang kilala bilang executive ng Sand Shadow Unit Orthodox faction na si Sejan. Ipinaliwanag naman nitong lalaki na ang kanilang layunin ay ibalik ang kaharian ng Aryant sa dati nitong karangalan at hindi ang walang katarungang pagpatay, dagdag pa nito na huwag itong kalimutan ni Ereska. Ang babae sa kanyang harapan na mayroong kulay dilaw na buhok at nagdudugo ang isang kamay ay isa namang executive ng Sand Shadow Unit opposing faction na si Ereska. Saad naman ni Ereska na itong pamamaraan ay ang pinakamabuting babala sa palasyo at ito ay kanyang alam. Ngunit natanong lang siya ni Sejan kung ano ang pinagkaiba nila ni Areda kung gagawin nila itong bagay. Kaya giit ni Ereska na balak ba nitong hayaan na lang sila na matapos ang gate at naisip ba nito ang posibilidad na maaaring itong lahat ay patibong ni Areda. Kaya pinagsabihan siya ni Sejan na siya ay mali dahil sila ay nasa sa kanya ng patibong. Upang ito ay patunayan ay mayroong itinapon na isang kutsilyo si Sejan patungo sa kulay dilaw na gate, kung saan sa oras na marating ito ng bagay ay ang napakalakas na pagsabog nitong gate na siyang naging dahilan ng pagkatumba ng prinsipe sa buhangin. Hindi naman makapaniwala si Eshod sa kanyang nakikita, samantala ipinaliwanag ni Sejan na alam ni Areda na sila ay mangingialam sa misyong ito kaya naghanda ito ng maaga, at ito ay isang peking gate na kanyang hinanda. Dagdag pa niya habang makikita natin ang napakalaking pinsala nitong pagsabog, na ito ay para lamang patayin ang mga prinsipe at ang lahat ng Sand Shadow Unit. Wika pa ni Sejan na marami pang peking gate na mayroong patibong gaya nito kaya imbis na sila ay maglaban, dapat silang magtulungan, na siyang pinasang-ayunan ni Ereska dahil ito'y kanyang naiintindihan. Bagamat habang pansin natin ang pagpapalabas nito ng nakakatakot na mukha, wika niya na dapat nilang hanapin ang totoong libing ng prinsipe. Kasunod ay ang pagtuon niya ng kanyang atensyon sa nakaupong ika-6 na prinsipe sabay sabi na sila ay magpatuloy at ito ay kanyang isasama para sigurado. Sinubukan naman ni Eshod na magsabi na ito ay maghintay dahil wala naman siyang may ginawang masama, ngunit nagpatuloy lang si Ereska sa pagkuha sa bata. Lumipat naman bigla ang eksena habang makikita natin si Kashan na inaangat ang kanyang espada habang sumisigaw ng todo. Kasunod ay ang pagpapalabas niya ng pag-atake sa kalaban nitong Frield, kung saan dahil sa lakas nito ay nagawa niya itong mahiwa sa kalahati. Napapansin nito, nagsabi si Debo sa prinsipe na ito ay mabuti at nagawa din nilang mahanap ang gate. Na siyang totoo dahil mapapansin natin ang grupo ni El at ng ikatlong prinsipe sa isang lugar sa disyerto na mayroong oasis at nandito ang isang kulay dilaw na gate. Dahil sa papuri ni Debo ay nanghingi naman ng pasasalamat ang prinsipe. Kasunod ay ang pagsasabi niya kay El na hindi nito lubos maisip na ang Malgar Oasis ay siyang libingan ng prinsipe, at natanong kung papaano ni El inalisa ang guhit. Ito ay dahil ang guhit ay walang kahit anong letra, tanging itim lang na kalangitan, bumagsak na mandirigma, at isang kulay pulang bulaklak. Kaya napaisip si El na ito man ay nagmumukhang simpleng guhit sa iba pero ang ibig sabihin ng itim na kalangitan ay ang araw ng pagsalakay ng Black Magician sa kaharian ng Aryant. At sa araw na yun, ang mga mandirigma ng Aryant ay lumaban ng buong tapang, kaya ang bumagsak na mandirigma ay sumisimbolo ng mga mandirigmang namatay, at ang kulay pulang bulaklak ay ang kanilang mga dugo. Pagsamahin mo itong mga bagay, ito ay magbibigay ng lugar kung saan ang mga mandirigma ng kaharian ng Aryant ay lumaban sa araw ng paglitaw ng Black Magician, at ito ay sa Malgar Oasis. Bagamat kahit naisip ni El itong lahat ng bagay ay sinagot niya lang ang prinsipe na ito'y dahil sa swerte, kaya natutuwang natanong ng prinsipe kung umaasa rin ba ito sa swerte at sa wakas ay nagmumukha ito ngayong isang tao. Kaagad niya namang inaya ang prinsipe na magpatuloy sa loob.
pero bago nito ay mayroon siyang gustong sabihin sa kanya. Kaya saad ni El na dahil nagpa siya ito na maging hari, kailangan itong gamitin ng maayos ang kanyang espada kahit pa na sino ang kalaban. Nang bigla na lang napahinto si El sa harap ng gate at muli siyang nilingon sabay sabi ng may seryosong mukha, na kahit pa ang kalaban nito ay ang kanyang kapatid. Naririnig itong bagay, wala nang may naisagot si Prinsipe Kasyan at saglit na natigilan sa kanyang kinatatayuan habang pinagpapawisan. Maya't maya pa ay ang pagliliwanag ng kulay dilaw na gate dahil sa kanilang pagpasok, kung saan dito ngayon sa kasalukuyan ay makikita natin ang grupo na nag-teleport sa isang kagubatan malapit sa isang tulay na gawa sa lupa upang makatawid sa rumaragasang tubig. Pansin na sila pa lang ang naroroon, may tuwang na sabi ni Debo na ito'y mabuti dahil sila ay nauna dito. Subalit pinagsabihan siya ni Ralph kung ano ang pinagsasabi nito dahil marahil mayroon na ditong nakapasok, na pinasang-ayunan ni Kiri dahil ito ay mas makatotohanan at saad pa niya na sila ay maging maingat sa ngayon dahil ang trono ang nakasalalay dito. Samantala hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay mayroon tayong mapapansin na isang lalaki sa itaas ng sanga ng puno habang nagsasabi pa si Kiri na hindi nila alam kung ano ang pwedeng gawin ng kanilang kalaban. Kasunod ay ang biglang pagpapalabas nitong misteryosong lalaki ng isang bagay at kaagad na inihipan, kung saan dahil dito ay mapapansin natin ang napakalakas na vibration na siyang kumalat sa malaking parte ng kagubatan. Naririnig itong kakaibang ingay, nagtatakang natanong ni Debo at ni Ralph habang napapatingala kung ano ito. Mayroon naman tayong mapapansin na pagliliwanag ng mga mata, at di kalayuan sa kinaroroonan ng grupo ay pansin ni Ralph ang mabilis na tumatakbong anino papalapit sa kanila. Labis naman ang naging pagkabahala ng grupo nang kanilang malinaw itong makita, ito ay dahil itong halimaw ay isang mad poisonous mushroom na siyang nakalaban ng ating bida sa unang mga kabanata. Nakikilala itong halimaw, humingi ng tulong si Debo sa ating bida na muli nitong harangin ang nakalalasong hangin na ipinapalabas ng halimaw, samantala nagsabi lang si Ralph na wag na siyang mag-alala sa gamot dahil ibibigay niya ito sa kanya kapalit ng 3 milyong meso. Subalit hindi magawang makapaniwala ni Debo sa kanyang nakikita, ito ay dahil sa loob ng kagubatan ngayon ay ang napakaraming anino na siyang mabilis na tumatakbo sa mga puno. At ito ay mga hindi mabilang na mad poisonous mushroom na dumadagsa sa kanila upang silang lahat ay sugurin. Dahil sa dami ng bilang ng mga kalaban ay wala namang may pagpipilian ang buong party ng ating bida kundi ang tumakbo patungo sa tulay na lupa. At habang sila ay nagpapatuloy ay napatanong na lang sila kung ano ang nangyayari dahil parang ang lahat ng mga halimaw sa gate ay nasa sa kanila ngayon. Napapansin ang karagdagang maraming bilang ng mga halimaw, pasigaw na nagsabi si Prinsipe Kasyan na tumingin ang mga ito sa kanilang harapan dahil mayroon ding mga kalaban dito. Na siyang totoo dahil makikita din natin ang paglitaw ng mga halimaw sa ibang direksyon. Wala nang may mapupuntahan, nababahala at napapamurang na tanong ng prinsipe kung ano ang ginagawa nilang lahat dahil dapat silang may gawin dito. Kaagad namang nagbigay pagsenyas si LK Debo, kaya dali-dali nitong iniangat ang kanyang sandatang palakol. Kasunod ay ang paghampas niya ng napakalakas sa tulay na lupa, na siyang naging dahilan ng pagkasira nito. Kung saan dahil dito ay nahulog ang maraming bilang ng mga halimaw kasabay ng mga malalaking biyak ng lupa. Dito ay makikita din natin si Prinsipe Kasyan na nagugulat ng husto dahil sa pangyayari, at ganoon na lamang habang silang lahat ay nahuhulog patungo sa rumaragasang tubig ay buong lakas niyang pasigaw na nasabi na hindi ito ang kailangan nilang gawin. At makalipas ng ilang sandali ay ang malakas na pagsabog ng tubig dahil sa kanilang pagkakahulog. Lumipat naman bigla ang eksena sa loob ng kagubatan sa dilaw na gate habang makikita natin ang ikalimang prinsipe na si Senjay na napapalibutan ng kanyang mga kasamahan galing sa tribo ng Karsa, at dito ay iniulat ng isang lalaki na mukhang ang grupo ni Prinsipe Kasyan ay nasa loob na sinagot lang ng prinsipe na ito ay gaya ng kanyang inaasahan at nakakasigurado siya na sila ay nahihirapan sa patibong na kanilang inihanda. Saad pa nito habang magkatungtong ang kanyang dalawang kamay sa hawak niyang espada. Naasahan ito ng kanyang kapatid dahil hindi lang ito ang kanyang inihanda. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha, napapatunayan niya sa kanya kung sino ang mas naaayon sa trono.